Okay guys, welcome ulit. Matt the Noodling Guitar Player nga ulit. Hello guys. So ngayon, i-share ko naman ngayon is yung family chords and paano siya, ano yung concept behind sa family chords. Paano siya nakukuha agad sa bawat key. So kung ikaw yung gitarista na parang nagsistruggle ka pa rin kung paano makuha lahat ng family chords or maintindihan ng family chords, hopefully makatulong itong video na to, no? So kung nandito ka pa lang sa part na to, sana makatulong and makaragdag ka kaalaman. So, yung family chords, related siya sa major scale. Okay? Related siya sa major scale. And nagagawin natin ngayon para mas madali nating mag-grasp or maintindihan kung ano ba yung family chords ng bawat key. No? Ipakikita ko sa inyo in a way na parang mas concise, hindi kailangan mag-memorize. And itong idea na to, pwede nyo siyang i-apply sa kahit anong key. Mapa-key of G man yan, C or F, F sharp, same ano lang din. Same concept lang. No? So, ang gagawin natin, magsa-start tayo sa key of C. So, ang tawag ko rito is Do, Re, Mi of chords. Okay? Kasi bakit? Major scale kasi siya eh. Yung family chords ng bawat key related yan sa major scale. So, in a way, it sounds like Do, Re, Mi. No? Sa C, sa key of C, Do, Re, Mi talaga siya. Pero syempre, pag nag-iba na ng key, iba na yung mga notes. But then again, yung sound niya ganun pa rin, yung tunog niya ganun pa rin. So, same principle apply sa lahat ng key. Nag-iiba lang ng mga notes kasi nga, nag-iba ka ng key. So, Do, Re, Mi of chords yung tawag ko rito. Ito yung una kong na-figure out, no, nung nag-start ko makabisado lahat ng mga family chords. Yung mga basic family chords lang ng bawat key. So, para saan ito? Syempre, para saan? Mahalaga na malaman natin ang family chords kasi bakit? Para hindi na tayo mahirapan magsipra ng mga chords ng song. Kasi syempre, magiging familiar na sa atin ang bawat chords ng bawat key. So, madali na lang sa atin hanapin yung mga chords. Kasi paulit-ulit lang naman, lalo na pag hindi nagpapalit ng key. No? And, isa pang bagay, kapag kabisado mo yung family chords ng bawat key, no? Kapag kabisado mo, hindi naman sa kabisado mo, memorize mo siya literally. Hindi. Pag kabisado mo lang yung idea or yung concept kung paano makukuha ang family chords ng bawat key, mas madali mo ring maiintindihan ng modes. Kung ikaw leadista ka, mas madali mo maintindihan ng modes ng major scale. No, kagaya nung shinare ko nung sa mga last na video, i-check nyo rin dito guys if nalilito kayo sa modes, meron ako shinare about sa modes and sana makatulong yun. Yun, no? Kasi, ang isang katotohanan dito, yung family chords ng bawat key, related siya sa bawat note ng major scale. Okay? So, ipakikita ko rin yan sa inyo, no? So, gagawin natin siyang number system instead na Do, Re, Mi tayo. Okay? Para hindi tayo magkalituhan, di ba? Okay? So, ano ba yung sinasabi kong Do, Re, Mi of chords? Do, Re, Mi lang, hindi naman talaga siya tawag. No? Huwag daw tatawagin Do, Re, Mi. It sounds like lang, kaya nga may quotation ako, pero major scale pa rin siya. Okay? So, gagawin natin parang yung chords, gagawin natin parang siyang Do, Re, Mi para at least maintindihan natin kung ano ba talaga yun. Okay? So, kunyari sa key of C, no? Key of C. Do, Re, Mi yan. Talagang Do, Re, Mi talaga yan. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay? Which is, sa mga most ng mga musical concept, ginagawa na nilang numbers. Kasi instead na Do, Re, Mi. Kasi bakit? Para pag nag-iba ng key, hindi kayo magkakaproblema doon. Numbers na kasi ginamit. Okay? So, gawin na lang natin instead na Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Gawin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, ito lang yun para malaman mo kung anong chords ng, kunyari, key of G, sinabi ng band leader nyo or worship leader nyo, key of G tayo. And gusto mong hanapin lahat ng family chords ng key of G. Ang gagawin mo lang, magme-major scale ka lang sa G. Okay, so kunwari, key of C naman, kasi key of C muna tayo, no? Pwede nyo itong gawin sa kahit anong key, guys. Same concept lang sa kahit anong key. Ngayon, ano muna tayo, key of C ang gawin natin, okay? So, gagawin natin, gaya nga nasabi ko, mag-Do, Re, Mi ka muna sa key of C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then octave. Okay? So,
ang maganda doon is lahat ng notes na tinugtog mo na yun na yung magiging notes mo ng family chords mo. O 'di ba? Kaya related ang major scale sa family chords ng bawat key. Kasi kung ano yung note mo na yun, kunyari first note, no? Anong note diyan? C. 'Di ba? And then second note, anong note diyan? D. O, D. And then third note, anong note diyan? E, which is E minor or E. Fourth note is F. And then fifth note, G. And then sixth note, A minor. And then seventh, diminished. No? Or B over C, or pwede nyong gawin yun, minor, major, and then octave. Okay? So, yun lang. Ganun lang kasimple. So, kapag nag major scale ka and ginawa mo yung mga notes na yun, literally, nakuha mo na lahat ng family chords. Ito nga lang ang twist dyan. Hindi lahat ng notes na yun, siyempre, nag-do, re, mi ka, di ba? Nag-major scale ka. Yung 8 nota na yun yung family chords. Yun nga lang, hindi pa natin alam kung ano yung major at minor doon. Ayan. Okay? So, yan yung medyo kailangan lang nating i-memorize. No? Which is, isi-share ko rin ngayon. No? So, in a number system natin at the same time, isasabihin ko rin kung ano yung mga chords na dapat na kabisaduhin natin kung ano yung minor at major chords sa do, re, mi of chords na yun or sa family chords na yun. Okay? So, sa key of C tayo, no? Yung first note, yan, first note, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung first note or first chord, parehas lang. No? Which is C. Automatic major yan. Major. Okay? Kasi yan ang nagde-determine ng key. Kasi yan ang root eh. No? Pinakauna is root. Okay? Next note, Re, number 2. Number 2 yan, which is second chord. Okay? Kasi parehas nga lang naman, no? Which is, ang note nun is D. Sa key of C, second note, second chord is D. Minor yan. Okay? And then, third note is E, which is third chord rin, no? Minor naman ito. And then fourth is major. Okay? Fourth, major chord yan. F. Alam na ng karamihan yan. Fourth chord is F sa key of C. And fourth note rin yan. Fourth note, and fourth chord, parehas lang din yan. And then, fifth chord, or fifth note, parehas lang din. Major. Which is, sa key of C is G. No? Kasi yung note na yan is G. And then, sixth note, ayan. Minor yan, okay? Yung sixth note is a natural minor or relative minor kung tawagin, no? Kung ano yung first chord, reciprocal siya. Kung major ang first chord mo, ang natural minor mo na nasa 6 is minor talaga. A minor. Okay? Ayan, no? C, D, E, F, G, A. So, A, natural minor, minor yan. So, 7 is a diminished. B, okay, B ano, which is hindi masyadong ginagamit, no? And then octave, C. So, ganun lang siya kasimple, guys. Madali lang madali lang siyang ma-memorize kasi ang kailangan mo lang i-memorize dyan is yung intervals niya. So, intervals and kung anong kung anong nature niya, minor ba siya or major, diminished ba or minor major 7, no? So, yun lang kailangan mo memorize, no? So, pag once na memorize mo yun, which is madali lang ma-familiarize, guys. 8 nota lang to. Kayang-kaya ninyo to, guys. And papakita ko sa inyo mga intervals niya, no? So, from the first note to the second, whole. So, whole. Okay? Whole. Half. Half. Sorry, whole. 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 Okay? Half. Whole step na naman. Okay? Whole step, and then half step, octave. So, ulit. Major, minor,
minor, okay? Major, minor, minor, major, major, minor, diminished, and then balik sa octave. Or pwede ring major minor yan, pwede ring ganito yan, sa mga worship, no, sa mga church, no, and then balik sa C. So yun lang guys, yung do re mi of chords, madali lang siya, no. So bakit siya tinawag na do re mi, kasi parang do re mi fa so la ti do. Diba? And then nakakatulong yung para maintindihan mo rin ng modes. Kasi sa C, kung ano yung chord ng first chord, yan yung para sa Ionian. And then next second chord, yan yung para sa Dorian. Sa third chord, yan yung para sa Phrygian mode. Diba? And then sa fourth chord, yan yung para sa Lydian mode. And then sa fifth chord, which is G, sa key of C, yan yung para sa Mixolydian mode. Diba? And then sixth chord, yan yung para sa Aeolian. Diba? Aeolian mode. And then diminished, yan yung para sa Locrian mode. And then octave, Ionian ulit. So yun lang guys, no? So kapag yun ang in-apply nyo at nakasanayan ninyo, makakatulong ng malaki yun para sa pag-uunawa ng buong music theory. Part lang to ng music theory guys, and ayun, sana makatulong sa ating lahat. Rock on guys.